Ang dalagitang ito ay masayang pumapasok sa bulwagan kasama ang kanyang minamahal. Puno ang kanyang puso ng kasiyahan dahil matapos ang mahabang paghintay, sa wakas ay ikakasal na siya Zongzi. Ang lalaking buong puso niyang minahal. Sa isip-isip niya, nagpapasalamat din siya sa kaibigan niyang si Song Xingyu na nagpaabot ng pagbati sa mag-asawa. Akala niya ay matatapos ang lahat sa isang perpektong kasal. Subalit sa mismong mahalagang sandali na iyon, biglang lumitaw si Zongzi mula sa likod. Lumapit siya na may malamig na mukha at hawak ang isang kutsilyo. Ang matutulis na saksak ay sunod-sunod na tumama kay Zi. Tila winawasak ang lahat ng pangarap at kaligayahan na nagsisimula palang mamulaklak. Sa sandaling iyon, ating din si Zhu Nanfeng sa eksena. Ngunit sa halip na tumakbo upang iligtas ang tao, agad siyang punta sa ibang direksyon at pumasok sa isang nakatagong sulok. Doon, inilabas niya ang isang lumang talaarawan na laging daladala niya. Sa bawat segundong lumilipas na walang pag-asa, kinuha niya ang isang pahina mula rito at sinindihan ito. Sa sandaling ito, iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang bumalik sa nakaraan sa anumang paraan upang mailigtas si Zi ng isa pang beses. Ang oras ay bumalik sa 3 taon na ang nakakaraan noong nagtatrabaho pa si Zi sa isang bar. Sa lumalabo na ilaw, masayang pinaglaro niya ang mga liri niya sa piano, hanap na lubog sa musika. Ngunit sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nahagip ng kanyang mga mata ang isang kakaibang eksena. Isaki ang palihim na naglalagay ng isang bagay sa basong isang babaeng malapit sa kanya. Hindi niya kayang baliwalain ang kawalang katarungan, kaya agad na tumigil sa pagtugtog si Zi. Pagkatapos ay bumaba siya sa entablado at inilantad ang kasuklam-suklod na gawin na iyon sa harap ng lahat. Akala niya ay matang lalaki at aalis, ngunit sa halip, nagalit ito, itinaas ang bote ng beer at akong ipupukpok sa ulo niya. Sa kabutihang pala, sa huling sandali, dumating si Zhu Nanfeng at hinarangan siya. Sa sandaling mabasag ang bote ng beer, napuno ng dugo ang ulo niya. Ngunit ang kakaiba, nanatili siyang kalmado na parang walang nangyari. Habang naguguluhan pa si Zi, lumingon siya sa kanya na may seryosong tingin. Sinabi niya na siya ang boyfriend niya mula sa hinaharap at ang misyon niya ay protektahan siya. Pagkatapos marinig iyon, tiningnan lang siya ni Zi nang may pagtataka at pagkalito. Sino ang maniniwala sa isang kwentong mukhang gawa-gawa lang para lokohin ang mga bata? Ngunit ang nakapagpalito sa kanya ay nang magsimulang ikwento ni Zhu Nanfeng ang isang sikreto sa kanyang kabataan. Isang kwento na walang ibang nakakaalam maliban sa kanya, na sinisisi at pinaparusahan ng kanyang ina ang sarili tuwing nagkakamali siya, kaya lagi siyang nabubuhay sa pakiramdam ng pagkakasala at pressure. Dahil sa detalyeng ito, natigilan si Zi at nagsimulang magtaka kung paano nalaman ng estranghero na ito ang tungkol sa kanya. Agad niyang kinuha ang name tag na nakakabit sa dibdib ng lalaki upang suriin. Ang pangalan at universidad na nakaimprenta doon ay nagpapakita na pareho silang nag-aral sa parehong paaralan. Hindi niya itinago ang kanyang pag-iingat at binigyan niya ito ng isang malamig na sulyap kasama ang isang maikling babala. Kung magkita pa sila muli, siguradong hindi ito makakaligtas. Inakala niyang na ang usapan, ngunit sa kanyang pag-uwi, bigla siyang inatake ng mismong lalaking nanggulo kanina. Mukhang hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang masamang balak. Ngunit muli, umiti sa kanya ang swerte nang lumitaw si Zongzi na parang bida sa isang nobela. Matitikas na kalamnan, ang pamilyar na number 8 basketball jersey, at malalakas na hakbang. Tiningnan siya ni Zi at napako ang kanyang mga mata sa matitikas na braso at pamilyar na damit. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang unang beses na iniligtas siya nito mula sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa sandaling iyon, sigurado siyang ito ang taong matagal na niyang hinahanap para lang masabi ang pasasalamat na nasa kanyang isip. Matapos makatakas mula sa nanggulo, biglang nagsalita si Zongzi kay Zi. Walang paligoy-ligoy, sinabi niya na siya ay galing sa hinaharap at ang kanyang magiging nobyo. Kinumpirma din niya na alam niyang matagal na siyang hinahanap ni Zi, simula nang una silang magkita at nailigtas niya ito sa panganib. Pagkarinig nito, hindi maiwasang magduda ni Zi. Sa mga araw na ito, mukhang napakakaiba ng lahat at lalo siyang naguluhan sa pahayag ni Zongzi. Ngunit sinabi niya pa ang isang bagay na hindi niya maaaring baliwalain. Bukas, sa presentasyon, may mag-i-extort sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagpakaba sa kanya. Hindi dahil sa babala kundi dahil sa hindi pa katagalan, sinabi rin ni Zhu Nanfeng na siya ay galing sa hinaharap. Ang dalawang lalaki na may parehong pahayag ay lumitaw sa isang nakakalito na paraan na nagpagulo sa kanya. Hindi siya maaaring mabuhay ng may pag-aalinlangan, kaya nagpa siya si Zi na linawin ang lahat. Kaya, nakipagkita siya sa bawat isa sa kanila para mag-usap. Samantala, lihim na sinubaybayan ni Zhu Nanfeng ang taong kumuha ng litrato niya sa bar. Gusto niyang ayusin ang lahat ng tahimik na mailayuning pigilan ang extortion mula sa simula. Ngunit sa sandaling magsisimula na siyang kumilos, biglang lumitaw si Zongzi. Hindi naging mahirap para sa kanya na matukoy ang plano ni Nanfeng, at syempre, hindi niya hahayaan na magkaroon ito ng pagkakataon na madaling makakuha ng puntos. Ang dalawa ay tila pumasok sa isang walang salita na digmaan at si Zi ang nasa gitna. Kinabukasan, sa graduation ceremony, umakyat si Zi sa entablado para magbigay ng talumpati tulad ng plano. Maayos na natapos ang kanyang talumpati, ngunit nang bumalik siya sa kanyang upuan, may nangyaring hindi inaasahan. Natagpuan niya sa librong nasa upuan ang isang litrato niya sa bar at isang liham ng paghingi ng pera na nakatago sa loob. Hindi pa nakakapag-react si Zi nang matapos ang seremonya at nagsimulang magtulakan ang mga tao.
kaya nahulog ang libro, litrato, at liham sa sahig. Naging magulo ang paligid, ngunit sa mismong sandaling iyon, dalawang kamay ang sabay na umabot para kunin ang ebidensya. Ang isa ay kay Feng at ang isa naman ay kay Zi. Nagtagpo ang kanilang mga mata, walang nagsasalita, ngunit ang kanilang nakatang pag-aaway ay mas naging malinaw kaysa dati. Paglabas ng bulwagan, hindi na iwasan ni Kinzi na tangin ang dalawang lalaki. Tinanong niya kung kilala nila ang nasa likod ng extortion, ngunit ang tanging sagot ay isang nakakalito na katahimikan dahil walang nakakaalam. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang dumaan si Song Xingyu, ang matalik kaibigan ni Zi. Napansin ni Nanfeng na may kakaiba sa tingin ni Xingyu kay Zoe. Nagsimula siyang magkatungkol sa kanilang relasyon at kasabay nito ay naalala ang isang mahalagang detalye. Hindi kailanman nakilala ni Kinzi si Zongzie noong nasa kolehiyo pa siya. Kaya saan siya galing at bakit niya ginawa ang mga iyon? Habang nagdududa pa si Nanfeng, nakatanggap si Kinzi ng tawag mula kay Zongzie. Sabi niya, alam na niya kung sino ang nasa likod ng lahat at inanyayahan siyang magkita para pag-usapan ito. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Nanfeng at ang tumatawag ay ang lalaking nanggulo kay Zi. Nanginig ang boss niya, ngunit determinado siyang hilingi na makipagkita Nanfeng sa kanya ng mag-isa. Kung hindi, ilalanta niya sa publiko lahat ng litrato ni Zi sa bar. Nang gabing iyon, dinala Zongzie si Zi sa isang walang taong karaoke bar, kung saan naghihintay ang nanggugulo. Hayagan niyang inamin na siya ang kumuha ng litrato at nagpadala ng liham paghingi ng pera. Ngunit pagkatapos nito, sinisi niya si Nanfeng, sinabing siya ang utak sa likod ng lahat. Sa sandaling iyon, biglang lumip si Nanfeng sa gitna ng pag-uusap. Tila naghihintay sa tamang pagkakataon, agad na sinamantala ni Zongzie ang sitwasyon upang itulak ang lahat ng pagdududa kay Nanfeng. Hindi lang iyon, inilantad din niya ang isang sikreto na ikinagulat lahat. Si Nanfeng ay may galit sa pamilya Qin dahil sa aksidente sa nakaraan na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa harap ng ganoong klaseng akusasyon, hindi tumutol si Nanfeng. Inamin niya na talagang nagtanim siya ng galit sa pamilya Qin. Ngunit nilinaw din niya na wala siyang intensyon na maghiganti at gusto lang niyang protektahan si Zi. Dahil sa alam niya mula sa hinaharap, si Zongzie ang may masamang balak na saktan siya. Sa sandaling ito, biglang hinila ni Zongzie si Zi palapit sa kanya, tiningnan siya at diretsong sinabi, kung nagmamahalan kami sa hinaharap, bakit ko siya sasaktan? Sa isang banda ay ang taong laging tahimik na nagpoprotekta sa kanya, at sa kabilang banda ay ang taong nagsasabing siya ang kanyang pag-ibig sa hinaharap. Ang bawat isa ay may iba't ibang sinasabi, ngunit ang bawat argumento ay nakakakumbinsi na hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Umabot sa rurok ang tensyon nang lumabas ang dalawang lalaki para ayusin ang kanilang pagtatalo. Ngunit sa huli, hindi pa rin matukoy ni Nanfeng ang tunay na motibo ni Zongzie. Bakit sinabi niyang galing siya sa hinaharap at bakit niya gustong lapitan si Zi? Si Kinzi naman, na may magulong isipan, ay nagpa siya sa huli na makipagkita kay Nanfeng muli. Noong bata pa sila, nagkaroon ng sandaling pagkikita si Kinzi at Nanfeng sa isang ampun. Nang mga oras na iyon, ilang simpleng salita lang ang napag-usapan ng dalawang bata. Ngunit ang kakaiba ay si Nanfeng lang ang nakakaalam ng pangalan ng batang babae. Di nagtagal, umalis si Zi sa ampunan nang ampunin siya ni Ginang Qin. Naiwan sa alaala ni Nanfeng ang imaheng malayo, ngunit malapit, totoo ngunit parang panaginip. Pagbalik sa kasalukuyan, malinaw pa ring naaalala ni Nanfeng ang sandaling iyon. Bagaman isang maliit na alaala lang, sapat na ito upang mapanatili sa kanyang isipan. Nakakalungkot, matagal nang nakalimutan ni Zi ang lahat ng malabong alaala. Nang makita siyang papalapit, ngumiti siya ng napakatamis na may kumikinang na mga mata. Lumapit siya at humilig sa kanya nang may pagiging malap na nagpagulo ng kaunti kay Nanfeng. Ngunit bago pa siya makapag-react, bigla siyang itinulak nito pala. Tapos, seryo niyang sinabi na hindi na niya kailangang umarte pa dahil hindi siya naniniwala sa anumang sinabi nito. Sa huli, malamig siyang tulikod at sinabing huwag na siyang lalapitan pa. Nang gabing iyon, tahimik na sinundan ni Nanfeng si Zongzie na umaasang may makitang kahina-hinala. Ngunit bago pa siya makalapit, napansin siya ni Zie kaya napilitan siyang manatili sa malayo. Dahil dito, hindi niya narinig ang pag-uusap sa pagitan ni Zie at ng isang taong nagngangalang Zhao Gao. Sa lihim na pag-uusap na iyon, hiningi ni Zie Zhao Gao ang 500 yuan kinabukasan, kapalit ng video na nagpapakta kung paano niya nilagyan ng droga ang inumin. Bukod pa rito, kailangan niyang patuloy na sundin ang utos niya dahil siya ang tumulong sa kanyang magpadala ng extortion message kay Kinzi. Kinabukasan, sa klase, nakatulog si Zie dahil sa pagpupuyat. Sa kanyang paginip, bigla siyang nakatanda ng isa pang alaala. Noong panahong iyon, binuli siyang ibang mga bata at tinulungan siya Song Xingyu. Sa oras na iyon, nagpalitan din ng pangalan ang dalawang bata. Kahit na lumipas na ang panahon, nanatiling buhay ang imaheng iyon sa kanyang isipan. Nang magising si Zie, ang unang taong nakita niya sa harapan niya ay si Song Xingyu, ngunit wala siyang sinabi. Nasa isip na niya ang isang desisyon na kailangan niyang ayusin ang lahat ng problema bago siya harapin ng maayos. Hindi pa nakakapagsalita si Kinzi, agad na umalis si Zie na tila iniiwasan ang isang bagay. Samantala, nakatanggap si Xingyu ng isang mensahe na agad na nagpabago sa kanyang mukha. Walang oras para magpaliwanag, mabilis siyang humingi ng tulong kay Zie sa pag-iisip at umalis sa klase ng may pagmamadali at pag-aalala. Nagmamadaling umuwi si Xingyu na may magulong isipan. Nang buksan niya ang pinto at pumasok, nakita niya si Ginoong Gao, ang lalaking tinatawag niyang ama-amahan, na walang
walang pakialam naglalaro ng baraha. Dumating siya para maningil ng pambayad sa ospital para sa niyang ina, ngunit walang awa niyang sinabi na ipinusta na ang pera. Hindi na nakapigil si Song Singyu at sinunggaban ang pera mula sa kamay niya. Ngunit kaagad na nagalit si Igaw at itlak siya sa sahig. Pagkatapos, walang tigil na bumuhos ang masasakit ng insulto. Ininsulto niya si Song Singyu na anak lang siya ng kanyang ina sa dating asawa, kaya wala siyang karapatan na hawaan ang kanyang pera. Bagamat insulto at binugbog, nagtiis pa rin si Song Singyu. Hindi siya lumaban at hindi rin siya umak, sinubukan lang niyang makuha ang pera para ibayad sa ospital ng kanyang ina. Nang lumabas siya ng bahay na may nanlulupaypay na mukha at nanghihinang kaluluwa, bigla siyang nakasalubong ni Zhu Nanfeng, ngunit nagdaan lamang sila sa isa't iisa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sandali, ngunit walang sinuman ang nagsalita. Bagamat hindi sila magkakilala, nagduda pa rin si Zhu Nanfeng sa sandaling iyon. Dumating si Song Singyu sa ospital na may pera sa kamay, ngunit sinabi ng nurse sa reception na mayroon nang nagbayad ng kanyang pambayad sa ospital. Hindi nag-iwan ng pangalan ang taong iyon, kaya hindi rin maibigay ng ospital ang impormasyon sa kanya. Samantala, pumunta naman si Zhu Nanfeng sa bahay ni Igaw. Pagkatapos ay binalaan niya na kung may sinumang dumating upang hanapin siya sa susunod na ilang araw, huwag siyang iwala sa kanila dahil may magtatangkang saktan siya. Bago siya umalis, nagtanong pa siya tungkol sa batang babae kanina. Nang malaman niyang si Song Singyu iyon, kaagad siyang natigilan. Ang pamilyar na pangalan na iyon ay nagdudulot sa kanya ng pagdududa na baka siya ang susi sa lahat ng bagay. Sa isang hapon sa basketball court, hindi sinasadyang nakita ni Kinzi si Zongxia. Nang may lumilipad na bola na mabilis na lumapit kay Zongxia, agad niya itong niyakap upang protektahan siya. Ngunit pagkabaling pa lang nila, nakita nila si Song Singyu at Zhu Nanfeng na nakatayo sa likuran nila. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang apat na mata sa isang sandali ng pagkabigla. Sa gitna ng tensyonadong kapaligiran, kinausap ni Zongxia si Zhu Nanfeng ng pribado. Sa kasunod na matinding pag-uusap, direkta siyang hininga ni Zongxia na lumayo kay Song Singyu. Ngunit hindi direktang sagot si Zhu Nanfeng. Sa halip ay nagtanong siya kung ang lahat ba ng ginawa niya ay para kay Song Singyu. Pagkatapos ay patuloy siyang nagtanong tungkol sa misteryosong pagkawala ni Song Singyu noong mga nakaraang taon, kung may kinalaman ba ito kay Kinzi. Hindi nagpaligoy-ligoy si Zongxia at inamin na totoo iyon. Sinabi rin niya na hindi niya mapapatawad si Kinzi. Ngunit syempre, hindi rin nagpalagpas si Zhu Nanfeng. Nilinaw niya na kahit sino pa man ang taong iyon, hindi niya hahayaang saktan si Kinzi muli. Samantala, nagkaroon din ng pribadong pag-uusap sina Kinzi at Song Singyu. Nagduda silang dalawa tungkol sa kanilang mga magkakaugnay na relasyon sa dalawang lalaking iyon. Nang ibunyag ni Kinzi na nililigawan siya ni Zongxia, natahimik si Song Singyu. Kahit na hindi niya ito sinabi, parang may gumuho sa loob niya. Si Zongxia ay isang manliligaw lamang para kay Kinzi, ngunit para kay Song Singyu, siya ang tanging liwanag na lihim niyang iningatan sa kanyang puso. Pagkatapos noon, naalala niya ang araw na pinalaya siya ni Igaw sa bahay. Sa panahong iyon, niyakap lamang niya ang kanyang maliit na aso sa isang sulok ng isang liblib na bakuran. Noon, nakita niya si Zongxia na dumadaan mula sa malayo kasama ang isang grupo ng mga kaibigan. Walang pagbati, walang tinginan, ngunit sa sandaling iyon, tahimik na kumalabog ang kanyang musmus na puso. Sinabi ni Song Singyu na nagkita sa ni Zhu Nanfeng sa gate ng paaralan at hiniling niya sa kanya na bayaran ang taxi dahil hindi siya nagdala ng pitaka. Ngayon, pupunta siya sa kanilang tagpuan para ibalik ang pera sa kanya. Ngunit sinabi ni Kinzi na siya na ang pupunta upang tulungan si Song Singyu dahil natatakot siyang maloko siya ni Zhu Nanfeng. Nagpunta si Kinzi upang makipagkita kay Zhu Nanfeng at tinanong niya siya kung bakit niya nilapitan si Song Singyu. Sinabi niya na nais lamang niyang imbestigahan si Zongxia, ngunit mahirap pa rin siyang paniwalaan. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto niya siyang dalhin sa isang lugar at iyon ay sa pinagtatrabahuhan ni Song Singyu. Dito, hindi sinasadya siyang nakita si Zongxia na nasa bar. Masayang inihanda ni Song Singyu ang pagkain at ibinigay kay Zongxia at labis siyang natuwa na makita siya. Dito naman, nagsinungaling si Kinzi sa kanyang ina na kailangan siyang makita ng kanyang guro para makipag-usap kay Zhu Nanfeng. Ngunit dahil si Song Singyu ang gusto ni Zongxia at sa hinaharap ay nakilala niya si Song Singyu upang ipaghiganti ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala kay Zhu Nanfeng. Gusto niyang malaman ang higit pang mga pangyayari sa hinaharap upang makahanap ng paraan para mailigtas si Song Singyu. Ngunit sinabi ni Zhu Nanfeng na hahanap siya ng paraan at sinabihan siya na huwag mag-alala. Habang nag-uusap sila, muntik nang matumba ang waiter na may dalang inumin, kaya mabilis niyang sinalo ito para sa kanya. Nagulat siyang tumabi at nakita ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng salamin. Dito, nakatulog si Zongxia sa kotse habang papunta kay Igaw. Napanaginipan niyang pinaputol ni Gao Qiang si Song Singyu ng kahoy. Pagkatapos, sinindihan niya ang apoy at dumilat si Song Singyu na humihingi ng tulong na ikinagulat niya. Dinala ni Ginang Kinzi pauwi at inutusan ang kanyang sekretarya na paluin siya dahil hindi siya sumunod sa kanya at nagsinungaling pa sa kanya. Huminto lang ang sekretarya nang mangako siya sa kanyang
kanyang ina na susundin niya ito. Sa totoo lang, gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang ginagawa. Dahil noong una, pinabayaan niya ang kanyang kapatid na babae, kaya namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Mas gusto niyang magdusa kaysa masaktan si Kinsey. Bigla katanggap Kinsey ng isang mensahe na sinabihan siyang magdala ng 300,000 yuan sa isang inabandonang gusali bukas. Sinabi ni Ginang Kin sa kanya na ibigay ang kanyang telepono, ngunit hindi niya nakita ang anumang mensahe. Nang bumalik siya sa kanyang kwarto, sinabihan niya ang kanyang sekretarya na alamin ang impormasyon tungkol kay Zhu Nanfeng. Ang mensahe na natanggap ni Kinsey ay hindi mula kay Gao Qiang. Kahit hindi niya alam kung sino ito, ayaw niyang malaman ni Ginang Kin. Maaga sa sumunod na araw, pumunta siya sa bar upang tingnan ang video recording ng araw na iyon at nakita niya si Zhong Jia na kumukuha ng litrato niya. Nagduda si Kinsey dahil ang oras at ang gulo ng kuha ay eksaktong katulad ng litrato na natanggap niya. Kaya sinabi niya sa may-ari na hindi na siya pupunta sa bar pagkatapos noon. Pagkatapos, pumunta si Kinsey para hanapin si Zhong Jia habang naglalaro siya ng basketball. Sinabi niya na pumunta siya para magpasalamat sa kanya dahil sinagip niya siya mula sa bola noon. Sa huli, nagdala siya ng kape at sinadya niya ito buhos sa kanya. Habang naliligo siya, hinalungkat niya ang telepono sa kabinet para tingnan kung may ebidensya pa na magpapatunay na siya ang kumuha ng litrato. Ngunit hindi alam ni Kinsey ang password, kaya mabilis niyang kinuha ang telepono at tumakas. Pagkatapos maligo ni Zhong Jia, buksan niya ang kabinet at nakita niyang wala na ang niyang telepono, kaya nagduda siya at hinanap ito sa paligid ng kwarto. Samantala, sa isang mapanganib na sandali, hinila ni Zhu Nanfeng si Kinsey upang magtago sa banyo. Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at nagpanggap na naliligo bago itinulak ni Zhong Jia ang pinto para pumasok. Nagduda si Zhong Jia na kinuha ni Zhu Nanfeng ang telepono, kaya gusto niyang pumak sa kwarto para tingnan ito. Ngunit di siya pinayagan ni Zhu Nanfeng. Sinabi niya na kung nawawala ito, dapat siyang mag-ulat sa pulisya. Kung hindi, ay dedemanda niya siya sa kasong panggugulo. Nakaligtas ang dalawa sa isang trahedya, ngunit hindi nila alam na nagduda na si Zhong Jia sa labas. Maaga sa sumunod na araw, nakaupo na si Igaw sa harap ng gate ng paaralan. Naalala niya na noong raang gabi ay dumating si Zhong Jia at binigyan siya ng 500,000 yuan at sinabihan siyang mangikil kay Kinsey. Bagamat natakot siya at naalala ang sinabi ni Zhu Nanfeng dahil sa utang, natuwa siya sa malaking halaga ng pera. Bukod pa rito, mayroong recording Hindi alam ni Kinsey kung bakit siya naroon, kaya sinabi ni Zhu Nanfeng na nakita niya siya sa basketball court at sinundan niya siya dahil natatakot siyang nasa panganib siya. Sinabi ni Kinsey sa kanya ang tungkol sa bagong mensahe ng panakot na natanggap niya. Tinanong niya kung may kinalaman ba ito kay Zhong Jia, ngunit bigla itong lumitaw. Pagkatapos ay sinabi niya, kung may kinalaman sa akin, bakit hindi mo ako diretsong tanungin? Sa likod ng paaralan, pinigilan ni Gao Qiang ang paghinga ni Song Xingyu at itinulak siya sa dingding. Gusto niyang pumunta siya sa inabandonang gusali, kasama siya ng 3:00 ng hapon. Kung hindi ay tatanggalin niya ang life support ng kanyang ina. Bukod rito, gusto niya ring malaman kung ano ang balak ni Zhong Jia. Dito naman, umupo si Zhong Jia sa mesa at ibinigay ang kanyang telepono kay Kinsey. Sinabihan siyang tingnan ito kung gusto niya. Ibinigay ni Kinsey ang larawan at tinanong siya kung bakit siya nakatayo doon at sinabi ni Zhong Jia na nanonood siya ng pagtatanghal. Tinanong niya kung bakit hindi siya lumapit dahil siya ang kanyang magiging kasintahan sa hinaharap. Sinabi niya na dahil hindi pa siya iyon noong panahong iyon dahil hindi pa siya nakabalik sa nakaraan. Tinanong ni Zhu Nanfeng kung ano ang relasyon niya kay Song Xingyu at sinabi niya na iniligtas siya nito noong bata pa siya kaya nagpapasalamat siya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Kinsey na silang tatlo ay pumunta sa inabandonang gusali upang malaman ang lahat. Sa tamang oras, dumating silang tatlo at biglang nakita si Song Xingyu. Tumakbo si Kinsey para tanungin siya kung ano na ang lagay niya, ngunit hindi niya alam na malapit nang mahulog ang isang bakal na tabla sa ulo nila ni Song Xingyu. Nang makita ni Zhong Jia at Zhu Nanfeng, tumakbo kaagad silang dalawa. Yakap-yakap ni Zhong Jia ang nahimatay na si Song Xingyu, habang yakap-yakap naman ni Zhu Nanfeng si Kinsey. Dahil sinalo niya ang bakal na tabla para sa kanya, tinamaan ang kanyang likod. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating silang apat sa klinik. Dahil allergic si Zhu Nanfeng sa pampamanhid, tiniis niya ang sakit habang pinapahiran siya ng gamot. Hinawakan ni Kinsey ang kanyang kamay upang sin ang sakit kasama niya, na ikinatuwa niya. Nalaman ni Zhong Jia na mayroon lang kaunting concussion si Song Xingyu. Ngunit sinabi ng nurse na mayroon siyang maraming pasa, na ikinagalit niya. Hindi maintindihan ni Song Xingyu kung bakit siya ang iniligtas niya at hindi si Kinsey. O naaalala na niya siya, kaya nag-aalala siya sa kanya. Alam ni Zhong Jia ang dahilan ng mga pasa niya, kaya nagalit siya at tumakbo palayo, at iginapo si Igaw sa inabandonang gusali. Dito, nalaman din ni Kinsey na ang nangikil sa kanya ay ang stepfather ni Song Xingyu. Si Igaw ay dating driver sa kanilang bahay, kaya alam niya ang relasyon sa pagitan ni Kinsey at ng kanyang ina. Kung wala sina Song Xingyu at Zhu Nanfeng doon, sila ang tinamaan ng bakal na tabla. Dahil gusto ni Zhong Jia na ipaghiganti ang panahong binubugbog ni Gao Qiang si Song Xingyu at ang taong pinagkamalan na si Kinsey. Sa pagkakataong ito, lumapit si Song Xingyu at tinanong kung nasaan si Zhong Jia at kung bakit nandoon silang dalawa. Dahil nakita niyang wala siyang alam sa mga nangyayari, sinabi ni Kinsey na siya na bahala sa bagay na ito. Pagkatapos ay sinabihan niya siya na sabihin sa kanila kung may mangyayari.
Sa puntong ito, nalito si Song Xingyu, ngunit gusto pa ring magtanong tungkol kay Zongxia. Alam ni Qin Ziyi kung ano ang ikinababahala niya, kaya nilinaw niya na hindi niya maipaliwanag ang mga bagay sa pagitan nila ni Zongxia. Ngunit sigurado siya na hindi siya ang gusto ni Zongxia. Pagkaalis ni Song Xingyu, tinanong ni Zhu Nanfeng kung bakit hindi nagsalita si Qin Ziyi. Ito ay dahil nakita ni Qin Ziyi na napakahirap ng buhay ni Song Xingyu, kaya ayaw na niyang mag-alala pa ang kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, nagising si Yi Gao at nagtanong kung bakit siya binihag ni Zongxia at bakit niya siya pinagbabantaan ng isang recording. Ngunit kaagad siyang natigilan nang makita niyang nasa kamay ni Zongxia ang memory card. Napagtanto niya na ang lahat ay isang sabwatan at ipinapalagay pa niya na nais ni Song Xingyu na maghiganti. Nang marinig iyon ni Zongxia, nagalit siya at inamin na siya ang gustong patayin si Yi Gao. Sa kabilang banda, hinanap ni Qin Ziyi at Zhu Nanfeng si Zongxia, ngunit hindi nila siya makita. Ngunit nahulaan ni Zhu Nanfeng na kabinihag ni Zongxia si Gao Kang. Sa sandaling aalis na sana silang dalawa, nabangga siya ng isang tao na nagpalala sa kanyang sugat. Nag-alala si Qin Ziyi kaya hinila niya siya para gamutin siya, habang Yi Gao binubog na. Hinila nung siya si Yi Gao palabas para maramdaman niya ang takot na naramdaman ni Song Xingyu noon. Sa sandaling ito, may dumating na taxi, kaya mabilis na nakpan ni Zongxia ang bibig ni Yi Gao at hinila siya papasok. Ngunit sino ang mag-aakala na ang taong bumaba sa taxi ay si Song Xingyu? Natakot si Zongxia na matuklasan siya ni Song Xingyu, kaya iginapos niya si Yi Gao at tinakpan ang bibig nito bago siya bumaba upang hanapin siya. Ayaw ni Yi Gao na mamatay kaya sinubukan niyang abutin ang isang basag na salamin upang makatakas. Sa ibaba, pumunta si Song Xingyu upang tingnan muli ang bakal na tabla. Sa nakita niya na maayos itong nakasalansan na parang sinadyang galawin ng isang tao. Nagduda siya na baka ang pagkahulog ng bakal na tabla ay sinadyang patayin ang isang tao. Sa sandaling ito, tumakbo si Zongxia mula sa likod at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi ni Song Xingyu na dahil sa hindi pagkaunawaan sa sinabi ni Qin Ziyi noon, nagduda siya kaya pumunta siya roon. Nag-aalala si Zongxia at hinila siya, ngunit hindi siya sumama at gusto niya siyang magkwento. Sa sandaling ito, biglang may kakaibang tunog mula sa itaas. Nang tatpo na sana si Song Xingyu, hinila siya ni Zongxia at makap ng mapit. Hinawakan niya ang kanyang balikat at taimtim na sinabi na hindi siya nagsinungaling sa kanya noong bata pa siya at ganoon din ngayon. Ipapaalam niya sa kanya ang lahat ng nangyari sa hinaharap, ngunit sa ngayon ay umuwi na muna siya. Nag-alinlangan sandali si Song Xingyu, ngunit nagtiwala pa rin at umuwi. Agad na tumakbo si Zongxia sa itaas at nakita niyang nawawala na si Yi Gao. Nagalit siya at sumigaw, nang hindi alam na hawak ni Yi Gao ang isang bato at lalapit na para hampasin siya sa ulo. Umiwas si Zongxia, pagkatapos pinilit siyang maba at kinuha ang isang patpat at hinabol siya. Dito naman, dinala ni Qin Ziyi si Zhu Nanfeng para lagyan ng benda ang kanyang sugat. Gusto na sana niyang hubarin ang kanyang damit, ngunit makita niya siya, huminto siya. Nang makita niyang nahiya siya, ginamit niya ang pagkakataon para tumakbo palabas. Nasa kabilang panig si Yi Gao na palihim na nagtatago sa likod ng pader na puno ng takot na tinawagan si Ziyi para iligtas siya at sasabihin niya ang lahat. Agad siyang tumakbo papasok upang hanapin si Nanfeng, ngunit hindi niya ito nakita. Hindi rin siya matawagan kaya nag-iwan na lang siya ng mensahe at pumunta sa abandonadong bahay. Natagpuan ni Zia ang pinagtataguan ni Yi Gao. Habang nag-away ang dalawa, natisod si Yi Gao sa isang bato at bumagsak sa lupa. Nabagok ang ulo niya sa isang rik at hindi gumalaw. Nilapitan siya ni Zia upang tingnan kung humihinga pa siya at nalaman na patay na siya, kaya ngumiti siya ng husto. Sa puntong ito, dinala ng bodyguard si Nanfeng sa kinaroroonan ng ina ni Ziyi. Pagdating ni Ziyi sa abandonadong bahay, nakita niya si Yi Gao na nakaupo nang hindi gumagalaw. Hanggang sa marahan siyang nakakita na wala na ang matanda. Mula sa likod ay umatake si Ziyi, ngunit sa kabutihalad ay nakailag siya sa oras. Sa kritikal na sandali na iyon, may lumabas na mensahe sa telepono ni Nanfeng na ipinadala ni Ziyi na nakita ni Ginang Qin. Wala siyang sinabing marami, sinabihan lang siya na lumayo sa kanyang anak na babae. Nang makita niyang ayaw sumunod ni Nanfeng, nagbanta siya na kung hindi siya lalayo, sisirain niya ang kanyang kinabukasan. Ngunit hindi nakinig si Nanfeng at kinuha ang telepono at tumakbo. Sa kabilang banda, hindi itinago ni Ziyi ang katotohanan na pinatay niya si Yi Gao. Sa takot ay tinanong ni Ziyi kung ano ang nangyari kay Xingyu noon at bakit siya pinaghihigantihan ni Ziyi. Sa galit ay sinabi ni Ziyi na tulad din ngayon, noon ay biniblackmail din ni Yi Gao si Ziyi. Doon ay sinamantala ni Xingyu ang pagkakataon na lagyan ng pampatulog ang alak ni Yi Gao upang mawalan siya ng kakayahang lumaban. Pagkatapos noon ay inaya ni Ziyi si Yi Gao na magkita sa lumang bahay at itutulak siya. Ngunit hindi inaasahan ni Xingyu na sa gabing iyon ay hinarang si Ziyi ng kanyang ina. Sa sobrang tagal ng paghihintay at hindi pa rin dumating si Ziyi, nagpa siya si Xingyu na gawing mag-isa ang plano. Ngunit sa hindi inaasahan, nagising si Yi Gao at mabilis silang naglaban. Sa pagkakataong iyon ay hindi sinasadyang nahulog si Xingyu sa hagdan at sa sobrang takot ni Yi Gao ay sinunog niya ang katawan nito hanggang maging abo. Totoo na hindi sinasadya ni Ziyi, ngunit ibig bang sabihin nito ay wala siyang kasalanan. Ang lahat ay dahil sa kanya at lahat ng nangyari ay kasalanan niya. Dapat sana ay aamin siya ng pag-ibig sa kanya sa araw ng kanyang kaarawan, ngunit sa halip ay namatay si Xingyu. Sa pagkalito, tinanong ni Ziyi kung paano niya nalaman ang maraming detalyeng iyon at agad na sinabi ni Ziyi mismong si Ziyi ang nagsabi sa kanya. Nang mawala si Xingyu noon, lumipat siya ng paaralan kaya naghinala siya. Sinikap niyang maging perpektong manugang ni Ginang Qin. Sa huli, bago ang araw ng kasal, sinabi niya sa kanya ang lahat. Sa kabilang banda,
si Nanfeng ay sumakay ng taxi at nagmamadali, ngunit sa gitna ng daan ay nasira ang sasakyan. Wala siyang magawa kundi tumakbo at tumawag sa pulisya, upang samahan siya. Sa sandaling iyon, hawak ni Ziye ang isang kutsilyo at sumugod patungo kay Zai. Ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas upang harangan siya at kinagat ang kanyang kamay, kaya nahulog ang kutsilyo. Pagkatapos ay mabilis kinuha ang kutsilyo at pinagbantaan siya na huwag lalapit. Ngunit sumugod si Ziye at hinawakan ang kanyang kamay at sinabihan siyang saksakin na siya. Sa takot, nag-aalala si Zai na sa huli ay nasaksak sa tiyan si Ziye. Sa sandaling ito, dumating si Nanfeng at si Zai ay nag-aalala pa rin dahil sa katotohanang pinatay niya ang isang tao. Matapos marinig ang lahat, inalo siya ni Nanfeng at sinabing magiging maayos ang lahat at babalik siya sa nakaraan. Nagtungo siya sa isang lugar na walang tao. Kinuha ang kanyang diary, isinulat ang mga pangyayari, pagkatapos ay pinunit ang pahi at sinunog ito. Bumalik ang lahat sa sandali kung kailan siya kinidnap ni Ginang Qin para mag-usap sila ng pribado. Walang pag-aalinlangan, bumaba si Nanfeng ng sasakyan at tumakbo sa lumang bar upang piglan si Ziye. Nang marinig niyang may pulis, tumakas siya at hinanap si Xingyu at hinila siya patungo sa bubong. Hinabol sila ni Zai at Nanfeng, ngunit mabilis niyang nilock ang pinto at hinarangan sila. Sa sandaling ito, naguguluhan si Xingyu at tinanong siya ang nangyayari. Masayang sinabi ni Ziye, parang isang bata, na simula ngayon ay hindi na siya masasaktan. Dahil wala na si Igaw at siya mismo ang pumatay sa kanya. Nag-aalala at galit na tinanong Xingyu si Ziye kung sino ang nagsabi sa kanya patayin ang matanda. Nang makita siyang umiiyak, malumanay na pinunasan ni Ziye ang kanyang luha at sinabihan siyang huwag mag-alala. Ang dahilan lang kaya tumakbo at hinanap siya dahil sa labis nitong namiss. Ngunit hiniling ni Xingyu na muko siya sa pulis kasama siya bago pa huli ang lahat. Alam ni Ziye na ang lahat ngunit hindi siya nagsisisi sa nangyari. Sa sandaling ito, binasag ni Nanfeng ang lock at tumakbo kasama si Zai. Mabilis na niyakap ni Ziye si Xingyu at ginawa siyang bihag. Alam ni Xingyu na hindi siya sasaktan ni Ziye, kaya hindi siya gaanong nag-aalala at totoo nga iyon. Malungkot na sinabihan siya ni Ziye na huwag mag-alala at mamuhay ng maayos. Pagkatapos niyang magsalita, itinulak niya siya patungo kay Nanfeng at tumalon mula sa mataas na gusali. Sa madaling panahon, dinala si Ziye sa emergency room ng ospital. Samantala, ikinuwento ni Zai ang lahat kay Xingyu na nagulat at sinabing napakatanga niya. Sa sandaling ito, sinabi ng doktor na kontakin nila ang pamilya ng pasyente para kunin ang malamig na katawan. Walang ibang pamilya si Ziye, kaya si Xingyu ang pupunta. Habang nakatingin sa kanyang malamig na katawan, malungkot niyang sinabi na gusto na niya siya noon pa. Ang bawat magandang alaala ay nagpapahirap sa kanya. Sa sandaling ito, lumapit si Nanfeng kay Zai na parang gusto niyang kausapin siya. Nagtataka siya bakit pinili ni Ziye ang landas na ito. Sinabi ni Nanfeng na pagkatapos mamatay ni Xingyu, ang paghihiganti ang layunin ni Ziye sa buhay. Hindi niya alam kung kailan ito naging pag-aari niya. Tinanong siya ni Zai kung bakit alam niya iyon at sinabi niya na mayroon din siyang sariling pag-aari, ngunit naiiba sa kanya. Nang marinig ito, muli siyang nagtanong kung bakit niya gustong bumalik sa nakaraan. Bago pa man makasagot si Nanfeng, dumating si Ginang Qin kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makita ito, hinila ni Zai si Nanfeng at tumakas, at sa wakas ay nakaalis sila sa ospital. Nagtaka siya kung bakit naroon ang kanyang ina, at sinabi ni Nanfeng na hinuli siya ni Ginang Qin at nag-imbestiga. Alam ni Zai na kung mag-imbestiga ang kanyang ina, malalaman niya ang lahat. Sa huli ay nakita niya ang larawan niya sa bar. Nagpasya siyang papuntahin si Nanfeng para sunduin siya. Galit na sinabi ni Ginang Qin sa kanyang mga bodyguard na hindi nila mahahanap ang tao. Sa sandaling ito, pumasok ang kalihi at sinabihan ang mga bodyguard na palibutan ang kwarto. Dahil walang bank account o telepono si Zai, hindi siya magtut sa hotel. Hahanapin din nila siya sa mga inn at tiyak na mahahanap nila siya. Sa katayan, sa sandaling ito, sina Nanfeng at Zai ay nasa is-in. Dahil sa pagtakas, wala silang dalang bi. Hinala ng may-ari sila ay mga estudyante, kaya kinantya niya sila at pinayagan pa rin silang pumatok sa doble presyo. Nang makita ang malabong kapaligiran ng silid ng inn, namangha si Zai. Gustong gamutin ni Nanfeng ang sugat niya, ngunit transparent ang banyo. Pareho silang medyo naiilang at nagpasya si Zai na maghintay sa labas. Habang naghihintay, tahimik na uminom si Zai at tahimik din siyang sinamahan ni Nanfeng sa pag-inom. Sinamantala ni Zai ang pagkakataon na tanungin siya kung paano siya nakabalik dito mula sa hinaharap. Nalunod si Nanfeng sa kanyang mga alaala. Pagkatapos ng 10 taon, namatay si Zai, ngunit patuloy pa rin siyang nagsusulat sa kanyang dari upang ibahag ang kanyang damdamin. Biglang kumurap-kurap ang ilaw sa kwarto at nawala ng kuryente. Kumuha siya ng kandila at inilagay sa mesa, ngunit natumba ito at sinunog ang pahina na kanyang isinusulat. Pagkatapos ng isang kisap mata, bumalik si Nanfeng sa ilang minuto bago siya sumulat. Naramdaman niyang may kakaiba, ngunit nang tingnan niya ay wala naman. Nang magsimula siyang magsulat muli, kumurap-kurap ang ilaw, inulit ang eksena kanina. Dito niya napagtanto na maaari siyang bumalik sa nakaraan. Inudyukan siya ni Zai na sumagot, ngunit sinabi ni Nanfeng na aksidenteng nadiskubre niya ito, nang hindi nagpapaliwanag ng detalyado. Pagkatapos ay malumanay siyang nagpalit ng usapan at pinag-usapan ang sitwasyon ni Zai. Sa sandaling ito, lasing na si Zai kaya naglakas loob siyang tanungin kung bakit siya nag-aalala sa kanya. Sa huli, sinabi ni Nanfeng na nagkakilala na sila simula pa noong bata pa sila, na nagpadismaya kay Zai at nagpadabog sa kanya at hinalikan siya. Sa sandaling ito, hindi na nakapagpigil si Nanfeng at hinagkan siya.
Magkasama silang pumunta sa kanilang silid at naghalikan ng matagal. Nang mawala ang epekto ng alak, pareho silang nahihiya. Tumakbo si Nanfeng sa balkonahe para magpahangin at biglang nakita ang mga bodyguard ni Ginang Qin na huhabol sa kanila. Mabilis na tumakbo si Nanfeng pabalik sa silid at hinila si Zai Yi para tumakas. Nagtungo sila sa kalsada at biglang nakita ang isang sasakyan na paparating ng hindi nakapagpreno. Tinulak ni Nanfeng si Zai Yi, ngunit siya ay nabunggo. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Zai Yi habang naghihintay kay Nanfeng sa emergency room. Ngunit si Ginang Qin ay walang pakialam at inutusan ang mga bodyguard na dalhin siya sa ospital upang magpagamot. Lumuhod siya at nagmakaawa sa kanyang ina na payagan siyang maghintay. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang doktor at sinabi na patay na si Nanfeng. Dahil sa matinding pagkabigla, nawala ng malay si Zai Yi. Nang magising siya sa silid ng ospital, hindi siya kumain o uminom at para siyang nawalan ng kaluluwa. Binisita siya ni Xingyu dahil nakita niya ang lahat ng dumating sila sa ospital, kaya alam na niya ang lahat. Dahil walang malay si Zai Yi, si Xingyu ang kumuha sa mga gamit ni Nanfeng para sa kanya. Sa pagkakataon to, narito siya upang ibalik ang diary kay Zai Yi. Dahil matapos basahin ni Xingyu, naramdaman niya na mas mabuti kung ibigay niya ito kay Zai Yi. Nang buksan niya ang unang pahina, nakita niya na matagal na pala siyang gusto ni Nanfeng at gusto niya siyang tulungan na makatakas mula sa kontrol ng kanyang ina. Nang binuklat niya ang susunod na pahina, nalaman niya ang paraan upang makabalik sa nakaraan. Kaya di nagpa siya si Zai Yi na sa pagkakataong ito, siya naman ang magliligtas sa kanya. Batay sa nasunog na pahina, bumalik ang oras. Sa sandaling ito, naalala niya na siya inatake mula sa kod, kaya mabilis siyang umiwas at may isang lalaki ang magliligtas sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang tingnan ng mabuti ang mukha niya at nakita niyang si Nanfeng iyon na labis niyang ikinatuwa. Nang hilahin siya ni Nanfeng upang tumayo, hindi niya napigilan ang sarili na yakapin siya ng mahigpit. Napagtanto niya na si Nanfeng pala ang lalaking iyon simula pa noong una, kaya binitawan niya ito at humingi ng paumanhin. Inakala ni Nanfeng na nagkamali siya ng pagkakilala, ngunit agad niya itong tinanggihan at sinabi ang kanyang pangalan. Matapos niyang ipaliwanag na nagkakilala na sila sa bahay ampunan, inalok niya si Nanfeng na maging WeChat friends. Nang inanyayahan siya ng magandang babae, nahihiya lang si Nanfeng na sumang-ayon. Sa sandaling ito, nag-text ang kanyang ina na umuwi na siya agad kaya kailangan niyang magpaalam sa kanya. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, tinawag niya siya at inanyayahan na Sa oras ng kanilang pagkikita, kinantyawan ni Zai si Nanfeng hanggang sa mamula siya bago sila umalis para kumain. Ngunit sa daan ay nakita nilang hinila si Xingyu papasok sa isang sasakyan. Tumakbo sila sa bahay niya upang pigilan si Igao na saktan ang kanyang anak na babae. Dahil doon, tinamaan siya ng itinapon ni Igao. Sa galit niya nang makita silang nakialam, nagtapon siya ng upuan, ngunit agad siyang napigilan ni Nanfeng. Nang makita ang sugat ni Xingyu, sinabi ni Zai kay Nanfeng na pakawalan siya at tinanong si Igao kung kilala siya nito. Nang makilala niya siya, nagmakaawa siyang humingi ng tawad at sinabing hindi niya sinasadyang tamaan siya. Hindi siya pinatawad ni Zai at sinabi niyang masakit pa rin, kaya tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nagpakumbaba si Igao na humingi ng tawad, ngunit hindi siya pinansin ni Zai at hinanap ang papel. Hindi lang sinabi niya rin sa matanda na kumuha pa at pagkatapos ay pinasabing umatras. Pagkatapos ay ibinigay niya ang papel kay Xingyu at sinabihan ang kanyang kaibigan na itapon ito para sa kanya. Sa una ay nag-aalala si Xingyu, ngunit nang itinapon niya ang bawat papel, gumaan ang kanyang pakiramdam. Gusto pa sana niyang itapon ang papang papel, ngunit mabuti na lang at pinigilan siya ni Zai. Nang makaganti na, sinabi ni Igao na magpatuloy na lang sila sa paglalaro habang siya ay aalis. Pinigilan siya ni Zai, sinabing malapit silang magkaibigan ni Xingyu, kaya madalas siyang bumisita. Kung makikita niya ulit siyang gumagawa ng tulad ng ginawa niya ngayon, alam na niya ang gagawin niya. Matapos umalis ang manda, dinala ni Zai si Xingyu sa silid upang lagyan gamot. Nag-alinlangan siya sandali at pagkatapos ay tinanong kung bakit hindi nag-ulat Xingyu sa pulisya. Ang totoo ay gusto niya talaga, ngunit ngayon ay nasa koma na ang kanyang ina. Legal na asawa ng kanyang ina ang matandang iyon, kaya maaari niyang paalisin ang mag-ina sa ospital, at hindi rin sila maaaring magdiborsyo. Pagkatapos marinig iyon, sinabihan siya ni Zai na sabihin sa kanya kung mayroon siyang problema. Dahil gusto niyang maging masaya sila, sabi niya kay Xingyu na kung gusto niyang magpasamat sa kanya, pumunta siya sa basketball court mamayang hapon para tingnan kung bukas pa ito. Sa kabilang banda, pagkatapos magpaalam ni Ziye sa kanyang mga kaibigan sa club, nawala ang kanyang ngiti. Binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan ang larawan ni Xingyu, at naalala niya noong simula ng taon ng pag-aaral. Nakita niya siya sa registration desk na tumutulong sa mga bagong estudyante. Gusto niya sana siyang kausapin, ngunit tinulungan siya ni Zai sa pagbubuhat ng kanyang maleta, kaya nawalan siya ng pagkakataon. Habang nag-iisip, muntik nang mabunggo si Ziye ng isang paparating na sasakyan, ngunit sa kabutihang palad ay tinulungan siya ni Xingyu. Nahihiya siyang nagpasalamat sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili. Nang makita niyang hindi siya tumugon, naisip niyang nakalimutan na siya nito. Sa pagkakataong ito, hindi nakakain sina Zai at Nanfeng, kaya nag-aya siya ng pagkain sa susunod na araw. Nagkataon na nakita
nakita nila si Ziye at Xingyu, kaya nagpakilala sila sa isa't isa. Naghalinhinan sina Ziye at Zai sa pangangantyaw sa kanilang mga kaibigan, na naging dahilan ng paninibugho ni Nanfeng nang pinuri ni Zai na gwapo si Ziye. Sa sandaling ito, wala sa mood si Xingyu na umalis, kaya inanyayahan siya ni Ziye na pumunta sa amusement park kinabukasan para magpasalam. Gusto sana niyang tumanggi, ngunit tinanggap ang imbitasyon at sinabing dapat silang apat na magkasama. Kinabukasan, iniulat ng sekretarya kay Enrique Qin na humiram si Ziyi ng abogado upang tulungan ang kanyang kaibigan na ayusin ang kanilang diborsyo at domestic violence case. Gayunman, ang inaalala ni Enrique Qin ay kung bakit nakikipagkaibigan si Ziyi sa ganoong uri ng mga tao. Pagkatapos ay sinabi niya sa sekretarya na pabayaan na lamang ito at siya na ang bahala sa lahat. Sa sandaling ito, inimbitahan ni Ziyi si Nanfeng na lumabas upang maglaro sa ibang lugar. Sa puntong ito, nalaman niya na nais niyang paglapitin ang dalawang taong iyon, kaya hindi na siya nagsiselos. Sa sandaling ito, may isang magkasintahan na may dalang cute na teddy bear na hindi maalis ang tingin ni Ziyi. Ngunit mabilis siyang lumingon at sinabi sa kanya na kunan siya ng litrato. Sa oras na ito, matagal nang naghihintay si Ziyi sa amusement park, ngunit walang dumating. Sa kabila nito, umaasa pa rin siyang maghihintay para sa taong kanyang minamahal. Sa kabilang banda, pumasok si Ziyi sa tent at nagpahinga habang naghihintay kay Enfeng na maganang tubig. Bukod ito, lihim siyang kumuha ang litrato nito at tumuha. Bigla nakita ang isang babae na nakikipag-up sa kanya, kaya siya ay nagsilos. Nang bumalik si Nanf na may tubig, hindi niya ito inino dahil nagtatampo siya. Tinanong niya kung bakit siya malungkot at nagkatinginan sila at nahihiyang umiwas ng tingin. Sa sandaling ito, dinala ng babae ang teddy bear at ibinigay ito ni Nanfeng kay Ziyi. Nalaman napansin niya na gusto niya ito, kaya bumili siya para sa kanya. Nawala ang sex niya at kinuha ang teddy bear. Ngunit gusto siyang asarin ni Nanfeng, sinabing hindi niya ito ibibigay, kaya nahulog ang teddy bear sa lupa. Habang dinidiskarteng kunin ni Ziyi ang teddy bear, nakita niya ang kanyang ina na lumabas sa harapan niya. Matagal nang naghihintay si Ziyi, ngunit hindi pa rin lumilitaw si Xingyu. Kaya tinawagan niya si Nanfeng upang tanungin si Ziyi tungkol kay Xingyu. Ngunit sinabi Nanfeng na sumama si Ziyi sa kanyang ina, kaya hindi niya alam. Malungkot na ibinaba ni Ziyi ang telepono nang hindi niya alam na katabi ni Nanfeng si Xingyu. Sa pagkakataong ito, dumating ka upang sabihin kanya na galing si Ziyi sa hinaharap. Hindi makapaniwala si Nanfeng, kaya sinabi ni Xingyu na galing din siya sa hinaharap. Kaya alam niya kung ano ang gusto at ayaw gawin ni Ziyi. Alam niyang hindi naniniwala si Nanfeng, ngunit ang kailangan lang niyang malaman ay hindi niya sasaktan si Ziyi. Tinanong ni Nanfeng kung ano ang layunin niya sa pagsasabi nito at sinabi ni Xingyu na gusto niyang protektahan si Ziyi. Dahil sa panahong iyon ay sinabi niya na ang pagharap natin sa kasalukuyan ay hindi tiyak na tayo. Dahil sa napakaraming beses na sinubukan niyang makarating sa panahong iyon. Kaya tinanong niya si Nanfeng kung sigurado ba talaga siyang gusto niyang makasama si Ziyi sa ibang panahon. Sa sandaling ito, nakita ni Ziyi si Ginang Qin at sinabi ng ina na kaya niyang lutasin ang problema kay Xingyu sa kondisyon na hiwalayan ni Ziyi si Nanfeng. Hindi pumayag si Ziyi at sinabi na malaki na siya, kaya may karapatan siyang magdesisyon para sa sarili niyang buhay. Nagbago ang ekspresyon ni Ginang Qin at sinabing sinira siya ni Nanfeng at Xingyu at inutusan niya ang sekretarya na magdala ng pamalo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Ziyi at tumalikod na umalis. Inanyayahan niya si Nanfeng sa isang bar at sinabi na gagawin niya ang isang bagay na gusto niyang gawin, ngunit wala siyang lakas ng loob. Mula ngayon, itatama niya ang lahat ng pagkakamali upang maging masaya ang lahat. Pagkatapos, umakyat siya sa entablado at kumanta ng kanta para kay Nanfeng. Ngunit sa sandaling ito, ang nasa isip lamang niya ay tiyak na hindi siya tagapanahong ito. Dahil ang Ziyi na kilala niya ay hindi pa kailanman kumanta sa isang bar. Para sa kanya sa gitna ng hiyawan ng mga tao na sumigaw ng tinanggihan siya ni Nanfeng. Umalis si Nanfeng kaya hindi maintindihan ni Ziyi kung ano ang nangyayari. Hinabol niya ito, ngunit hindi niya naabutan si Nanfeng na sumakay sa taxi. Sa sandaling ito, labis siyang naguluhan at tahimik na humingi ng paumanhin sa kanyang isip dahil sa ngayon ay gusto niyang magkaroon ng oras upang kumalma. Sa kabilang banda, si Ziyi ay naghihintay pa rin sa daan na madalas daanan ni Xingyu. Nakita niya ito at naalala niyang tanungin kung bakit hindi siya pumunta sa amusement park. Sinabi ni Xingyu na hindi siya nangako na sasama sa kanya at sinabi na hindi sila magkakilala kaya huwag siyang sundan. Nang marinig iyon, hindi pumayag si Ziyi at ipinapaalala sa kanya na siya ang batang laging sumusunod sa kanya, ngunit hindi pa rin siya kinikilala. Sa sandaling ito, humiling siya sa kanya na bumalik sa dati, ngunit umalis si Xingyu nang walang sinasabi. Nang makalampas siya sa mga halaman, lumingon siya upang tingnan ang ginagawa ni Ziyi. Tahimik siyang humingi ng paumanhin sa kanya dahil katatapos lang niyang mawala si Ziyi sa panahong iyon, kaya hindi niya kayang makasama siya sa panahong ito ng ganoon kabilis. Kinabukasan, nagkita si Nanfeng at Xingyu upang sabihin ang kanilang mga desisyon. Nag-aalinlangan pa rin siya habang si Xingyu ay determinado na hindi makasama si Ziyi sa panahong ito. Sa sandaling ito, dumating si Ziyi at nakita silang magkalapit, kaya hiniling niya na magpaliwanag sila. Sa gitna ng kagipitan, hinawakan ni Xingyu ang kay Nanfeng at sinabing sila ay mag-date. Sa sandaling ito, dumating si Ziyi at narinig ang buong usapan. Nang matapos silang mag-usap, umalis sila at pumunta sa parke at tahimik na umupo sa isang bench. Mabilis na bumalik si Nanfeng sa sarili at naghanap kay Higao.
Nang makaalis siya, dumating si Zie at hinasik si Xingyu. Pagkatapos, nang pumasok si Nanfeng sa isang eskinita, hinuli siya ng mga bodyguard. Sa sandaling ito, hinila ni Zie si Xingyu sa isang silid at tinanong kung magkakilala ba talaga sila. Nang kinumpirma ni Xingyu, sinabi ni Zie na nagsisinungaling siya. Sinabi rin niya na napansin niya na hindi pa magkakilala si Nanfeng at Xingyu. Baka ba galit na galit siya sa kanya, kaya gumamit siya ng ganoong klas dahilan. Wala nang nagawa si Xingyu, kaya sinabi niya na galit siya sa kanya dahil sa laging pagsunod sa kanya noong bata pa siya. Dahil sa galit, lumapit si Zie at hinalikan si Xingyu, kaya itinulak niya at pal siya. Nang lumapit siya upang humingi ng paumanhin, bahagyang natakot siya, kaya umatras siya. Nagalit siya kaya binuksan niya ang pinto at umalis nang walang sinasabi. Nagtangka si Xingyu na buksan ang pinto, ngunit kalok ito mula sa labas. Habang naghahanap ng paraan upang buksan ang pinto, pumasok si Zie sa bintana. Dahil sa pag-aalala kay Xingyu, dumating si Zie upang kunin siya. Habang aalis na sana sila, bumalik si Zie at sinabing bumili siya ng pagkain na gusto ni Xingyu. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na kumain na siya at ihahatid niya siya pabalik sa paaralan. Sa wakas, napilitan si Xingyu na sabihin ang isang bagay na tagal na niyang itinatago. Sinabi niya kay Zhongzi na huwag na siyang maging mabait sa kanya dahil hindi sila magkakasama. Ang mga salitang iyon ay lubos na ikinagulat ni Zie. Nagtaka siya na kung may pagmamahal sila sa isa't isa. Ano ang dahilan kung bakit hindi sila maaaring magkasama? Bilang sagot, sinabi ni Xingyu ang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong lugar na galing siya sa hinaharap. Sa isa pang pangyayari, biglang ipinadala ni Ginang Qin si Nanfeng sa bahay. Diretsahan niyang hiniling sa kanya na layuan si Qinzi. Bilang kapalit, handa siyang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Hindi na gustong pahabain pa, pumayag si Nanfeng para matapos na ang bagay na ito. Ngunit hindi naniwala si Ginang Qin at gusto niyang gawin niya ang eksaktong sinabi niya at huwag gumawa ng sariling desisyon. Kasabay nito, naalaala ni Xingyu ang oras na binisita niya si Zie sa ospital. Naaalala niya ng malinaw ang sandali na nakita niya si Zie na sinunog ang isang talaarawan at biglang nagliwanag ang ilaw. Sumunod siya at hindi niya inakala na madadala siya sa kasalukuyan. Ang kanyang kwento ay nagpatigil kay Zhongzi ng 5 segundo. Ngayon, napagtanto niya na hindi lang si Zie ang galing sa hinaharap kundi pati na rin ang babaeng mahal niya. Gayunpaman, ayaw nang magkaroon ni Xingyu ng anumang pagbabago. Ayaw niya ring mawala si Zhongzi muli. Para kay Zie, nagsimula nang maging malinaw ang lahat. Napagtanto niya na kakaiba ang kinilos ni Nanfeng dahil alam na niya ang mangyayaring pananakot ni Gao Qiang sa kanya sa panahong iyon. Marahil, kaya sinadya niyang mag-isa upang siya mismo ang harapin ang lalaki at ayaw niyang may makialam. Gusto sanang tumulong ni Xingyu at Zie, ngunit diretsahan silang tinanggihan ni Zie. Ayaw niyang maging mas komplikado pa ang sitwasyon at ayaw niyang madamay pa ang sinuman. Sa sandaling iyon, nagring ang kanyang telepono at si Ginang Qin ang tumawag. Maikli lang ang sinabi niya na dinala niya si Nanfeng sa bahay nila. Nang marinig iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Zie at sinabi kay Xingyu na maghintay. Kailangan niyang bumalik upang makita si Nanfeng bago nila mapag-usapan ang mga susunod na hakbang. Nang dumating siya sa bahay ni Ginang Qin, ang unang ginawa ni Qinzi ay tanungin kung ayos lang ba si Nanfeng. Kahit na alam niyang galit siya, puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa likod ng saradong pinto, tahimik na pinapanood ni Ginang Qin ang bawat kilos ng dalawa. Sa ilalim ng presyon, napilitan si Nanfeng na sabihin ang mga salitang salungat sa kanyang kalooban. Sinabi niya ng walang emosyon na hindi niya kailanman nagustuhan si Zie. Sinabi pa niya na hindi na kailangang sundan siya ni Zie dahil magkasama na sila ni Xingyu. Sa huli, bahagya niya itong itinulak at tumalikod na umalis ng hindi lumingon. Tumayo si Qinzi doon na parang nabibigatan ang puso. Ngunit naisip niya na sapat na sa kanya na hindi siya nasaktan. Pagkatapos umalis ni Nanfeng, lumabas si Ginang Qin mula sa likod na may banayad ngunit puno ng pagkalkula na boses. Sinabi niya na siya lang ang tunay na nagmamahal at hindi kailanman saktan si Zie. Ngunit mga banayad halitang iyon ay nagtamig sa kapaligiran. Sa ibang lugar, sinabi ni Xingyu kay Zhongzi na babalik si Nanfeng sa paaralan kinabukasan ng umaga. Nang marinig iyon, bigla siyang nagtanto nagpatigil kanya. Kung dumating siya ng mas maaga sa nakaraang panahon, maaari ba sila kasama? Ngunit bahagyang umiling si Xingyu at sinabing walang maraming kung sa buhay. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Nanfeng, pinit si Qinzi ng kanyang nasukay sa kote upang maghanda para pumunta ibang bansa, ngunit ayaw pa niyang umalis. Ang tanging naiisip niya ay kailangan niyang makatakas upang makita si Nanfeng ng isang beses at saka na siya magpaplano. Nang huminto ang kotse sa red light, hindi sinasadyang nakita niya ang motel kung saan sila pansamantalang tumuloy ni Nanfeng. Pagkatapos, nagkunwari siyang masakit ang tiyan at sinabing kailangan niyang pumunta sa banyo agad-agad. Nang marinig iyon, inutusan ni Ginang Qin na huminto ang kotse sa tabi ng kalsada at pinasundan siya ng isang bodyguard. Sa sandaling ito, nagkunwari si Zie na masakit ang tiyan at sinabi sa bodyguard na kailangan niyang bumili ng gamot. Samantala, nang nakatalikod ito, agad siyang tumakbo sa kabilang direksyon. Pagkatapos, agad niyang hinubad ang kanyang jacket at nagsuot ng sombrero at nagtago sa isang store ng prutas malapit doon upang lituhin ang bodyguard. Habang naghahanap pa rin ang bodyguard, mabilis siyang tumakbo patungo sa hotel.
Nang makating siya sa lugar, siyang humiram ng telepono at tinawagan si Nanfeng. Mahina ang boses niya nang sabihin niyang nasaktan siya at gusto siyang makita. Sa kabilang banda, napansin ni Ginang Qin ang kakaibang nangyayari. Sa galit, agad niyang inutusan ang mga taong subaybayan ang direksyon at bank card dalawa. Nagmamadaling tumakbo si Nanfeng patungo sa pinagtagpuan nila na may gulat na mukha. Ngunit nang makita niya si Ziyi na nakatayo doon na maayos, agad niyang nalaman na niloko siya at hindi siya nasaktan. Tumingin si Ziyi sa kanya na may mapaglaro, ngunit seryosong tingin at sinabing alam na niya ang lahat. Mula sa nangyari sa nakaraang kahon hanggang paghihirap sa kanyang puso. Ngunit ang hindi niya mapalagay ay kung patuloy pa rin silang mag-iiwan sa panahong ito, lahat ng pagsisikap ay magiging walang saysay. Sinabi niya na dahil mabilis siyang dumating nang marinig niyang nasaktan siya, naniniwala siyang matagal nang may espasyo para sa kanya sa puso nito. Pagkatapos ng lahat, pinag-isipan niya itong mabuti at direkta siyang tinanong kung gusto ba talaga niya na makasama siya. Hindi maitago ni Nanfeng ang kanyang damdamin, ngumiti siya at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, bumulong siya ng paghingi ng paumanhin sa pagsasaktan niya. Nangako rin siyang makakasama niya hanggang huli, anuman ang mangyari. Dahan-dahang sumagot si Ziyi na dahil gusto niya siya, inanyayahan niya siyang pumunta dito para lang marinig ang kanyang tunay na damdamin. Sa wakas, dumating din ang hinihintay niya, umamin si Nanfeng na gusto niya siya. Sa gitna ng katahimikan, naghalikan sila ng may matinding pagmamahal. Magkasama sila buong gabi na parang huminto ang mundo sa labas. Kinabukasan, nagtipon ang apat, na Ziyi, Nanfeng, Xingyu at Xie. Ibinigay ni Xie kay Nanfeng ang isang gift card at susi. Sinabi na tumawag lang siya sa kanya kung may mangyayari. Ang kilos na iyon ay parang isang tahimik na pagtanggap at titiwala. Nakita ni Xingyu ang kamay ni Ziyi na nakahawak sa kamay ni Nanfeng at tinanong kung nagdesisyon na ba talaga silang magkasama. Hindi umiwas si Ziyi. Sinabi na may mga bagay na ayaw. Pagkatapos, ipapanukala ni Zhongzhe na kunan ng litrato si Qi para mansingan gaya ng dati. Samantala, magbabantay naman si Nanfeng sa pintuan para bantayan kung biglang dumating si Ginang Qin. Mananatili naman si Ziyi sa bar at magiging handa siyang gumanap sa kanyang papel. Nang maisaayos ang plano, hindi na nag-usap pa ang grupo. Kahit isang high five lang, ito sa isang tahimik na pangako at determinadong pagkakaisa dahil hindi na sila lumalaban ng mag-isa. Pagkatapos, nagdisgis si Zhongzhe bilang isang tao at tinawag ang kanyang sarili na Xiao Zhou. Siya ang taong umutang kay Ginoong Gao ng 3,000 yuan para sa sugalan at bumalik para bayaran ang kanyang utang. Pagkatapos makuha ang loob ni Ginoong Gao sa biglaang pagbabayad ng utang, inanyayahan niya ito na uminom ng ilang baso para magsaya. Niyakap nilang dalawa ang maliit na daan at pumasok sa parehong bar na inihanda ni Qin Ziyi para simulan ang palabas. Sa ibang lugar, mabilis na ipinadala ni Song Xingyu ang balita kay Nanfeng at Ziyi na nasa hook na ang isda. Ang bitag ay inilatag na ng maayos at hinihintay na lang nila na mahuli siya. Bago umakyat si Ziyi sa entablado, nakipagkita sa kanya si Xingyu para sa huling check. Nakita ito ni Ziyi at tumango siya, sinabing handang-handa na siya. Inihanda niya ang kanyang sarili sa pag-iisip para sa tungkuling ito dahil hindi lang ito isang simpleng pagganap kundi isang punto pawakasan ang nakaraan. Nang lumiwanag ang mga ilaw sa entablado, nagsimulang sumayaw si Ziyi. Sa ilalim ng upuan, bumulong si Zhongzhe, Ginoong Gao na ang sumasayaw sa entablado ay walang iba kundi ang anak ng chairman ng Qin Group. Ang isang marangal na binibini ay pumunta sa isang bar upang sumayaw. Ito ay hindi katulad ng kung ano ang iniisip ng mga tao. Agad na tumingin si Ginoong Gao sa entablado at lumiwanag ang kanyang mga mata na may isang ideya. Malinaw ang kanyang intensyon na gagamitin niya ang mga litratong ito upang bantaan at kumuha ng hindi bababa sa 10,000 yuan. Sa sandaling ito, inakala ni Xingyu at Ziyi na nagtagumpay ang plano. Kaya sabik si Xingyu na ibalita ang magandang balita sa kanyang ina sa pag-asang matatapos na ang kontrol ni Ginoong Gao. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling ito, pinalalaki ni Ginoong Gao ang isa sa mga litratong kuha niya. Sa proseso, hindi sinasadya na nakita niya si Xingyu na nakatayo sa isang nakatagong sulok ng entablado. Bago pa man sila magdiwang, natagpuan ng mga bodyguard ng pamilya Qin ang tatlo sa bar, kaya napilitang bumalik si Qin Ziyi sa utos ng kanyang ina. Sumama rin sa kanya si Nanfeng, iniiwan si Xingyu na nag-iisa doon. Hindi nila inakalang sa gabing iyon may trahedyang naganap. Nang marinig ang balita na nahulog si Xingyu, agad na nagmamadali si Zhongzhe papunta sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Sa harap niya, tanging ang walang buhay na katawan ng babaeng dating nakaupo sa tabi niya. Ang babaeng nagplano kasama niya at nangako na magkikita sila sa kinabukasan. Ngunit ang pangakong iyon ay hindi na kailanman matutupad. Tahimik siyang nakaupo sa upuan sa waiting area ng ospital. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay at madilim ang kanyang mga mata. Sa espasyong puno ng amoy ng disinfektante, narinig niya ang kwento ng nurse. Bago siya mahulog, may isang lalaking nasa katamtamang edad ang nagdala kay Xingyu sa rooftop. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at pagkatapos ay nahulog siya mula sa itaas. Agad na tumakbo si Zhongzhe sa
sa bahay ni Ginoong Gao at nakita siyang nagmamadali na mag-impake ng kanyang mga gamit, nagtatago na parang handa ng tumakas. Walang sinayang na salita, agad siyang sumugod at pinatumba siya sa sahig. Nang maipit sa sulok, sa wakas ay nagsalita si Ginoong Gao. Sinabi niya na nang lumitaw si Xingyu noong araw na iyon, matagal na niyang natanto na ang kanilang plano ay itanim siya sa bilangguan. Hindi niya matanggap na siya ay ipagkanulo sa ganitong paraan, lalo na ng taong iniligtas niya sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na naglaan siya ng napakaraming pera sa pag-aalaga sa mag-ina. Gayunpaman, ngayon ay gusto siyang alisin ni Xingyu sa isang kasuklam-suklam na paraan. Hindi na makayanan ni Xingyu sa sandaling iyon at sinagot siya. Pinaalalahanan niya siya na nang pakasalan niya ang kanyang ina, nangako siyang magiging mabait sa kanilang dalawa. Ngunit wala pang kalahating taon, nagbago siya. Bukod pa rito, ang pera na ginagamit nila ng kanyang ina ay orihinal na iniwan ng kanyang tunay na ama. Kaya wala siyang karapatan na ituring ang kanyang sarili bilang tagapagbigay sa kanya. Narinig ito ni Ginoong Gao at sumigaw siya. Nagbabanta na tatanggalin niya kaagad ang oxygen tube ng ina ni Xingyu. Sa galit, itinulak ni Xingyu si Ginoong Gao, ngunit mas malakas siya. Ang isang super gravitational push ay nagdulot sa kanya na mawala ng balanse at mahulog mula sa rehas. Sa kasalukuyan, sinabi niya na susuko na siya, ngunit sa galit, nawalan na ng katinuan si Zhongze. Sinuntok niya siya, inilalabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Sa sandaling ito, sinabi ni Ginoong Gao ang isang bagay na nagpatil sa kanya sa loob ng 5 gundo. Ang taong talagang nagpahirap kay Xingyu ay sila mismo dahil sinubukan nilang itanim siya sa isang tag. Inakala nila na pinoprotektahan nila siya, ngunit sa katotohanan, tahimik nilang itinutulak siya patungo sa isang malagim na wakas. Sa isang sandali ng galit, kinuha ni Zhongze ang ashtray at malakas na ipinukpok sa ulo niya. Sa puntong ito, hindi na niya makilala ang tama mula sa mali. Kasabay nito, sa bahay ng pamilya Qin, tahimik na nakaupo si Ginang Qin sa tabi ng larawan ng kanyang yumaong anak na babae. Namumula ang kanyang mga mata at garalga ang kanyang boses nang sinabi niya na naghanda siya ng isang silid para kay Nanfeng. Kung magkasama si Ziyi siya, silang tatlo ay mamuhay doon kailanman nang hindi umaalis. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Ziyi. Hindi niya gusto ang isang buhay na nakakulong sa sapilitang pagmamahal. Kaya tahimik siyang tumingin sa kanyang ina at nagsalita. Tinatanong niya siya na nang ibuhos niya ang kanyang pagmamahal sa ibang babae, naisip ba niya ang damdamin ng kanyang sariling anak? Walang gustong mapalitan at ang mga alaala ng isang tao ay hindi dapat saklawan ang mga alaala ng isa pa. Gaano man ka-espesyal ang isang taong pumanaw, ang taong nabubuhay ay natatangi pa rin. Higit pa rito, hindi mapapalitan ng pag-ibig ang pag-ibig at hindi mapunan ang sakit. Sa pagdinig nito, biglang umiyak si Ginang Qin na parang isang bata. Sa unang pagkakataon, umiyak siya hindi dahil sa paninisi o sama ng loob, kundi dahil alam niyang mali siya. Sa sandaling ito, hindi hinayaan ni Nanfeng na lumapit si Ziyi sa kanya. Sinabi niya na kailangan niyang umiyak ng mag-isa upang harapin ang sakit na matagal na niyang tinatakasan. Nakita ni Nanfeng na tahimik si Ziyi at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan, kaya niyakap niya ito dahil alam niyang pagod na siya. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa bintana na may mabigat na tingin. Sinabi niya na hindi siya sigurado sa sitwasyon ni Zhongze. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, tahimik na bumalik si Zhongze sa paaralan. Ang mga salita ni Nanfeng ay parang isang sampal sa mukha na sa wakas ay nagpagising kay Ginang Qin. Matapos kumalma ang lahat, umupo siya sa walang laman na silid at marahang hinawakan ang larawan ng kanyang sariling anak na babae. Ang taong sadyang nilagay sa gilid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi sa sarili na mula ngayon, hindi na niya ipipilit ang kanyang mga iniisip kay Yi. Hindi nagtagal, siya mismo ang lumapit upang makipagkita sa dalawa. Lumapit si Ziyi na may malumanay na boses, nagtanong tungkol sa kanya. Sa huli, sinabi niya na anuman ang mangyari, mananatili siyang anak nito. Tiningnan ni Ginang Qin ang kanyang anak na puno ng luha ang mga mata at marahang sumagot na si Ziyi ay magpakailanman ding magiging anak niya. Pagkatapos ay nagyakapan silang dalawa ng puno ng pagmamahal na sa loob ng mahabang panahon ay nasira dahil sa sakit at hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng maaliwalas na sandaling iyon, lumingon siya at tiningnan si Nanfeng. Pinasalamatan niya ito dahil pinagmuni-muni siya sa kanyang sarili, ngunit ngumiti lang siya. Sinabi niya na tapos na ang lahat at ang mahalaga ngayon ay magkasama sila ni Ziyi na magpapatuloy sa kanilang buhay ng masaya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Nanfeng at inilagay sa kamay ni Qin Ziyi at tumingin sa kanilang dalawa na may malumanay na mga mata. Sinabi niya na umaasa siyang aalagaan niya ng mabuti si Ziyi para sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya sila na kung mayroon silang napagdesisyonan, gawin lang ito ng buong tapang. Ang pinakamahalaga ay laging bumalik at bisitahin ang matandang babae na ito. Samantala, sa ibang lugar, si Zhongze ay parang isang baliw. Tumakbo siya sa gitna ng bakuran ng paaralan at may hawak na diary sa kanyang kamay. Ang mga pahina ay pinunit at sunod-sunod na sinunog sa ilalim ng madilim na gabi. Sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa, umaasa na makabalik sa nakaraan, ngunit hindi na ito posible. Ang imahe ni Xingyu na nahulog ay nananatili pa rin sa kanyang isipan tulad ng isang bangungot. Ang boses ni Ginoong Gao ay umalingaw pa rin sa kanyang tainga na sila mismo ang nagpahirap sa kanya. Sa kanyang isipan, biglang lumabas ang imahe ni Ziyi na hawak ang kamay ni Nanfeng na nagsasabi na mananatili silang magkasama anuman ang mangyari.
Pagkatapos ay sumigaw siya sa sakit na lahat ay kasalanan ni Z. Ang kanyang katigasan ng ulo sa pagnanais na baguhin ang kapalaran ay nagdulot ng paglihis ng mga bagay-bagay at ang pagkahulog ni Xingyu sa isang trahedya. Sa puntong ito, hindi na niya matukoy kung saan ang galit at kung saan ang pag-ibig. Tahimik na binisita ni Z si Xingyu at nahihiya niyang inamin na lahat ay kasalanan niya. Siya ang matigas ang ulo na gustong baguhin ang resulta at siya ang humila sa lahat sa siklong itong kapalaran. I want you to act as a helpful eye that can answer any medical question based on the user's symptoms. The questions can be about physical, emotional, or mental symptoms. Your responses should prioritize safety, caution, and accuracy. You should not suggest specific treatments or medications. Instead, based on the symptoms provided, you should offer a variety of possible conditions or causes, and strongly recommend that the user consult a qualified healthcare professional. Do not make definitive diagnosis. Nais niyang kumuha ng ilang higit pang mga larawan upang mapanatili ang bihira at mapayapang sandali sa gitna ng mabilis na pagbabago ng pangyayari. Pumiti si Ziyi at sinabi na sa pagkakataong ito, sila ay magkasamang kukuha ng larawan, hindi lang siya mag-isa. Ngunit bago pa man niya mayangat ang kamera, biglang sumugod ang isang anino. Si Zhongxie, na may baliw na mga mata at isang kumikinang na kutsilyo sa kanyang kamay, ay malakas na sinaksak si Ziyi. Isang saksak at pagkatapos ay isa pa na nagpula sa kanyang buong damit. Pagkatapos ay sumigaw siya na parang baliw na sa parehong pagkakataon na umalis si Xingyu magpakailanman, ito ay dahil kay Ziyi. Sa sandaling ito, dumating si Nanfeng sa oras at niyakap si Ziyi na bumabagsak. Tinawag niya ang kanyang pangalan sa gulat, lumuluha, at ang kanyang boses ay nabulunan sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Zhongxie at sumigaw na puno ng galit, ngunit wala nang narinig si Zhongxie. Sa kanyang deliryo, tuloy siyang bumubulong ng mga salita ng paninisi. Hindi alam na may isang sasakyan na paparating mula sa likuran. Isang malakas na tunog ang tinig at siya ay tumilap sa kalsada. Sa huli ay binayaran ni Zhongxie ang kanyang krimen sa batas. Si Ginoong Gao, na siyang nagpasimula ng trahedya na ito, ay pumanaw din pagkatapos ng hindi matagumpay na resuscitation. Nang magmulat muli ang kanilang mga mata, sina Ziyi at Nanfeng ay nakabalik na sa kanilang orihinal na oras at ang lahat ay parang isang mahabang panaginip, kapwa masakit at nakakabahala. Pagkatapos ng lahat, napagtanto nila na hindi kayang baguhin ng mga tao ang ibang tao. Ang tanging bagay na maaari nilang guhin ay ang kanilang sarili. Kahit na nasa dalawang magkaibang linya ng oras, kahit na hindi sila magkasama hanggang sa huli, pinili pa rin nilang mamuhay ng maayos. Kailangan nilang tumingin sa unahan ng hindi lumingon. Dahil ang pag-ibig, minsan, ay hindi nangangahulugang magkasama magpakailanman. Sa halip, ito ay pagmamahalan pa rin kahit hindi nila naglalakad sa rehong landas. Dito na nagtatapos ang serye na ito. Sana ay manatili kayong malusog pang suportahan ang aming koponan. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na paalam at hanggang sa muli. Paalam.